The biggest One Piece theory, the world government secret they fear. What if the true One Piece is not treasure, but a weapon that can destroy the world government? What if everything we know about One Piece is just a lie? In this video, we dive deep into the biggest One Piece theory ever created, a theory that connects Monkey D. Luffy, Joy Boy, the Void Century, and the hidden truth behind the world government. Is the One Piece actually a weapon capable of destroying the Red Line? Is that why Gol D. Roger laughed? And is Luffy destined to bring the dawn, or total destruction? Watch until the end, because this theory might change everything you believe about One Piece. Don't forget to like, subscribe and share this with every ka-anime lovers. Paano kung ang One Piece ay hindi kayamanan? Paano kung ito ay isang bagay na kayang wasakin ng buong mundo? Sa loob ng mahigit 2 dekada, tinatanong natin, ano nga ba talaga ang iniwan ni Gol D. Roger sa Laugh Tale? Pero ngayon, may isang teorya na maaaring magpabago sa lahat. Nang makarating si Roger sa huling isla, hindi siya umiyak. Hindi siya natakot. Tumawa siya. Bakit? Ayon sa theory na ito, ang nakita niya ay hindi simpleng treasure, kundi ang katotohanan ng mundo, isang katotohanan na sobrang ironic at brutal, kaya napatawa na lang siya. May 100 taon sa kasaysayan na barado, ang Void Century, at alam natin na ang world government ay handang pumatay para lang itago ito. Pero bakit? Dahil ayon sa theory, may isang ancient civilization na mas advanced pa sa kasalukuyan. At sila ang tunay na enemy ng world government. At ang kanilang pinakamalaking imbensyon, isang sandata na kayang baguhin ang buong mundo. Narinig mo na ba ang theory na ito? Ang Red Line ay hindi natural. Oo, ayon sa teorya, ang Red Line ay ginawa para hatiin ang mundo, para kontrolin ang mga tao. At ang One Piece, ito ang susi para sirain ito. Isipin mo, kapag nawasak ang Red Line, magkakaroon ng iisang ocean, mawawala ang division ng mundo. Lilito ang All Blue, Sanji's Dream. Hindi ito isang coincidence. Ito ay PLANADO. Sino ba talaga si Joy Boy? Ayon sa theory, si Joy Boy ay isang tao mula sa Void Century, na nagtangkang sirain ang sistema ng mundo. Pero nabigo siya, kaya nag-iwan siya ng mensahe para sa susunod na Joy Boy. At alam mo kung sino iyon? Si Monkey D. Luffy. Hindi si Luffy ang typical hero. Hindi niya gustong maghari, hindi niya gustong kontrolin ang mundo. Gusto lang niya ng freedom. Pero ang tunay na kalayaan ay hindi makakamit hanggat may world government. Kaya sa theory na ito, si Luffy ang magiging dahilan ng pagkawasak ng kasalukuyang mundo. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil iyon ang kailangan. Sa 3 ancient weapons, tulad ng Pluton, Poseidon, Uranus, ay hindi sila random. Ayon sa theory, ang mga ito ay tools para sirain ang Red Line. At kapag pinagsama-sama, ito ang tunay na One Piece, ang kapangyarihang baguhin ang mundo. Simple lang, hindi sila takot sa pirates. Takot sila sa katotohanan. Takot sila na may makaalam na ang kanilang kapangyarihan ay built on lies. At may paraan para wasakin ito. At iyon ang dahilan kung bakit pinatay si Ohara, hinahabol si Nico Robin, tinatawag nilang dangerous ang D. Kung tama ang theory na ito, ang One Piece ay hindi lang treasure. Ito ay isang revolution, isang truth bomb, isang weapon of freedom. At ang ending ng One Piece, hindi tungkol sa pagiging pirate king, kundi tungkol sa pagbagsak ng buong sistema ng mundo. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka ba na makita ang mundo ng One Piece na tuluyang magbago? At kung si Luffy ang magiging dahilan ng destruction, hero pa rin ba siya o isang alamat na kinatatakutan? Ito nga ba ang tunay na One Piece? O may mas malalim pang sikreto na hindi pa natin nakikita? Hanggang sa susunod, ka-anime lovers. What if Luffy destroys the world to save it? Agree or disagree? Comment your theory below.